we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Pinatawanan ng parusang community service ang mga menor de edad na sangkot sa drag racing sa Cotabato City, kung saan isang menor de edad na lalaki ang sugatan matapos itong mabangga ng rider na kasama sa drag racing. Bunsod nito, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng curfew para sa mga menor de edad. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Makikita sa video ang mga motorsiklo na nagkakarera alas 2 ng Martes ng madaling araw sa Sinsuat Avenue, Cotabato City. Maya-maya pa isang aksidente ang nangyari kung saan isang nanonood ang nabangga ng isa sa mga nag-drag racing. Ayon sa Public Safety Office, isang 10 taong gulang na batang lalaki ang nabangga at nabalian ng buto sa kamay at hita. Ang 17 anyos na rider na nakabangga, sugatan din. Dahil gusto niya unahan yung kasabay niya, napagilid siya, pero na-out of balance siya hanggang nasagip niya yung bata. Parehong nasa ospital pa sa ngayon ang biktima at ang rider. Samantala, humarap na sa alkalde ng lungsod ang 5 menor de edad na sangkot sa naturang drag racing. Pinatawan ng parusa na community service ang mga naturang kabataan at kinumpiska ang kanilang mga motorsiklo. Gagawa kami ng executive order na pagbabawalan na ang below 18 years old na mag-drive ng motor. Masusulat kami sa mga eskwelahan na huwag na payagan yung mga estudyante nila mag-drive ng motor. Minomonitor din ngayon ng otoridad ang mga motor shop na umano'y nagmo-modify ng motorsiklo. Sila nga lang ang nagyayayaan at kapag nakita namin yung shop ng mga motor na walang permit pa at ebidensya na nagmo-modified, ipagka-close namin yung mga shop na yun. Samantala, inatasan na ng lokal na pamahalaan ang kapulisan na mas paigtingin pa ang kanilang pagpapatrolya. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, ipinatutupad na rin sa Cotabato City ang curfew hours para sa mga menor de edad simula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw simula noong Martes, March 19. Ito ay para maiwasang maulit ang naturang insidente. May panawagan naman ang LGU sa mga motor rider at mga magulang. Bukod sa nakaka-permisyo pa kayo sa ibang tao, yung sarili nyo pa ang una-unang mabibiktima. Yun ang gusto namin alamin sa inyo at hilingin sa inyo na dapat tigilan na yan. Sa mga magulang naman, dapat i-monitor nyo maigi yung mga bata, mga anak ninyo na may mga motor. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa intensive care unit ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 1 matapos na bumangga ang minamanehong kotse sa bus sa Agoo, La Union. Ang insidente na hulicam. Nakaalerto si Claire Laganilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa kuha ng CCTV camera sa bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay San Joaquin Norte, Agoo, La Union, kita ang banggaan ng pampasaherong bus at kotse. Sa video, nasa linya ang bus. Nang sakupin ng kasalubong na kotse ang linya nito, kaya nagsalpukan. Sa lakas ng impact, parehong wasak ang harapan ng dalawang sasakyan. Ligtas ang bus driver at 2 pasahero nito na paakyat sana sa Baguio City, habang isinugod sa ospital ang driver ng kotse na si Attorney Reddy Balarbar, ang kasalukuyang Assistant Director ng COMELEC Region 1. Galing sa trabaho ang biktima, pauwi na raw siya ng Pangasinan ng mga aksidente. He came from Cebu kasi may conference sila doon from Cebu. So kinabukasan may meeting sila. So wala pa talaga siyang tulog.
At that time, nagkataon na yung dalawang drivers niya na nag-alternate, parehong may sakit. He has to attend the meeting sa region. Sa investigasyon ng Agoo Police, posibleng nakatulog si Balarbar habang nagmamaneho. Patuloy na inobserbahan sa ospital si Attorney Balarbar matapos sumailalim sa operasyon. According to dun sa information na nakuha ko sa ate niya, successful naman daw yung operation according to the doctors. Kaya lang under observation pa rin siya. So she will be staying at the ICU from operating room. Iyaano siya sa ICU for 3 days. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang ilang kawani ng COMELEC sa nangyaring insidente na kinasangkutan ng kanilang opisyal. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 lalaki na nanloob sa isang bahay sa Naga City, Camarines Sur sa pool sa CCTV. Planong pagnanakaw na udlot matapos silang ma-monitor sa CCTV ng kaanak ng may-ari ng bahay. Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Mahimbing na natutulog ang mga nakatira sa bahay na ito sa Naga City, Camarines Sur noong Marso 15 nang may 2 lalaki na pumasok sa kanilang tahanan. Makikita sa CCTV na tinakpan pa ng isang lalaki ang kanyang mukha bago ito dahan-dahan umakyat ng hagdan at pinatay pa ang ilaw. Habang ang isa nitong kasamahan naiwan sa baba ng bahay at inilawan ng flashlight ang mga gamit sa sala. Maya-maya pa. Nang may magsalita, dito na kumaripas ng takbo ang lalaki at dali-daling inayang umalis ang kanyang kasama. Walang natangay mula sa bahay ang 2 lalaki matapos silang makita ng kaanak ng may-ari ng bahay na nagmomonitor ng CCTV mula sa ibang bansa. Tumanggi nang magpa-interview ang may-ari ng bahay. Ayon sa barangay, hinihinalang mula pa sa karatig barangay ang mga lalaking nakuhanan ng CCTV. Maging malikay man ang mga constituentes ta. Taba ko minamaning sa gabos na oras ang tanod. Nasabi yan, mahing tanod na nagbabantay, mahing ano. Ang sinasabi ko sa inda, maging ano masindatan, ang mga parahabo nagbabantay man sa tanod. Kaya baga pag nagrobing ang tanod, siyempre aram ninda sa oras na yan, irorobing man yan kang tanod. Hinihikayat naman ng pulisya ang publiko na kung may napansin na kaduda-duda sa kanilang lugar, agad itong ipaabot sa kanilang kaalaman. So napakahalaga yan kasi number 1 ang pagpapayta ang prevention. So prevention kang na dapat na day na so day ta nahalaton na mabiktima sinda kung may mga nahiling silang kay nahinala i-report na tolo sa mo. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga nanloob sa bahay. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sorpresang ininspeksyon ng pamunuan ng Philippine Ports Authority ang pantalan sa Batangas City. Samantala, handa na ang Police Regional Office 6 sa deployment para sa Oplan Semana Santa. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Habang hindi pa buhos ang mga biyahero sa Batangas Port, naunang nag-inspeksyon si Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago sa pantalan. Sa Martes Santo, nakikitang magsisimula ang dating sa pier ng mga uuwi sa probinsya. Inaasahan natin hihigit sa 2 milyon yung mga kababayan natin babiyahe sa mga pantalang pinamamahalan ng PPA. And we anticipate a 10% increase from last year's 1.8 million. Mas maluwag na passenger terminal ang sasalubong sa mga biyahero mula sa common area ng entrance at exit at ang extension ng departure area. Mula sa dating 2,500 seating capacity, 8,000 pasahero ang ma-accommodate rito. Fully air-conditioned, maaliwalas at malinis. 3 ticketing zones na ang magseserbisyo sa mga pasahero. Ipapagamit pa ang 2 e-transporter o electronic vehicle sa loob ng gusali para sa kaginhawaan ng mga PWD, buntis at senior citizen. Inaasahan natin na madadagdagan pa to as we progress dito. Mas maging fully operational itong passenger terminal building natin. I-adapt natin na ito magiging modelo sa iba pa nating passenger terminals. May bagong barko raw ang isang shipping company para tumugon sa buhos ng mga pasahero. Sa Western Visayas, handa na ang Police Regional Office 6 sa deployment para sa Oplan Semana Santa. Ayon kay PRO 6 Regional Operations Division, nasa 20,000 ang magbabantay sa seguridad. 10,000 dito ang police personnel at 10,000 naman ang force multipliers. Ilan sa mga lugar na tututukan ay ang simbahan, terminal at tourist destination.
15 mga lugar naman na karaniwang dinudumog sa Mandaue City sa Cebu, kabilang ng mga simbahan at tabing dagat ang nasa listahan ng Mandaue City Police na kanilang babantayan. Nais tiyakin ng pulisya na ligtas ang mga lugar kung saan gaganapin ang iba't ibang religious activity sa Semana Santa. Paiigtingin din ang presensya ng pulisya sa terminal para siguraduhing ligtas ang biyahe ng mga pasahero. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binisita ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang mga proyekto nito sa Bangsamoro Region. Nagpapasalamat naman ang ilang magsasaka at mga estudyante sa BARM sa benepisyo ng mga proyekto ng JICA para sa pag-unlad ng agrikultura sa rehiyon. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Mahigit 20 taon nang magsasaka si Galila Midtimeg. Isa siya sa mga pinuno ng Farmers Association sa Barira, Maguindanao del Norte. Anya, ilang beses na silang nagkamali sa kanilang pagtatanim noon dahil salat sila noon sa kaalaman sa pagsasaka. At dahil sa sobrang supply ng kanilang ani, kaya napipilitan sila na ibenta na lang sa mas mababang presyo ang kanilang mga produkto. Pero malaki na ang naging pagbabago matapos silang sumailalim sa iba't ibang training. Ang mga naturang training pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Nabibenta pero mababa yung presyo ba kasi siyempre may stock na sila, nakakuha na sa iba. Malaking babonin ko dito yung pag-training namin sa market survey po, tsaka kung paano gamitin ng tama yung mga pesticide. They just grow and sell. Hindi lang po sila basta-basta magtanim, kundi ang itatanim lang po nila yung alam nilang may benta. Sa ngayon, pangunahing produkto ng mga magsasaka sa lugar ay pipino, talong at kalabasa. Malaking tulong sa mga magsasaka natin, lalo na doon sa mga high-value crops farmers natin. Ito ay demand-driven approach. Kung ano yung demand dun sa market, yun yung itatanim natin. Samantala, binisita rin ng JICA ang IBN Taimia Foundation Academy Incorporated sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Proyekto rin ng JICA ang naturang paaralan noong 2010. I'm so proud na isa ko sa mga alumnus, isa ko sa product and naging first beneficiary ng JICA. It is an honor for me to give back to the school. At the same time, para mas marami pa tayong mga students ng Bangsamoro na ma-develop and of course maturuan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpatupad ang Mount Apo Natural Park Protected Area Management Board ng 10 araw na temporary suspension sa lahat ng trekking activity sa Mount Apo Natural Park simula kahapon, March 20. Naglabas ng public advisory ang DNR-11 hinggil sa pagpapatupad nito ng pansamantalang pagsuspinde sa lahat ng trekking activity sa Mount Apo Natural Park simula kahapon March 20 hanggang March 30 ngayong taon. Ito ay matapos maglabas ng resolusyon hinggil dito ang Mount Apo Natural Park Protected Area Management Board Executive Committee noong Martes. Ayon sa DNR, bunsod ito ng epekto ng El Nino na nakakaapekto sa trekking at camping sites sa Mount Apo Natural Park. Kaya'y kinakailangan daw na unahin ang pangangalaga sa kalikasan at kaligtasan ng mga bisita. Ito ay upang maiwasan ang banta ng bushfires at upang masiguro ang maayos na kondisyon ng iba't ibang ecosystems. Dagdag pa ng DENR na magdedepende sa ilalabas na assessment at rekomendasyon ng Management Board ng Regions 11 at 12 ang desisyon sa pagre-resume ng mga aktibidad. Sa mga nakapag-reserve na sa pag-akyat sa Mount Apo, lalo na at kabilang sa nasabing petsa ang peak season ngayong Lenten hike, mangyaring makipag-ugnayan sa Tourism Office ng mga LGU at accredited tour operators para sa bagong schedule. Nasasakupan ng mga probinsya ng Cotabato, Davao del Sur at Davao City ang Mount Apo Natural Park kung saan may mga entry point para sa mga trekking activity. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang 5 taong gulang na batang lalaki nang matrap sa nasusunog nilang bahay sa barangay Badiyang sa bayan ng Anilao, Iloilo, Martes ng gabi. Ayon sa Anilao BFP, miyembro ng ATI community sa lugar ang pamilya. Walang ilaw tuwing gabi ang bahay ng pamilya kaya kandila ang kanilang ginagamit. Ito rin ang tinitingnang posibleng pinagmula ng sunog. Mabilis sa kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay.
Tinangka pa raw ng ina na mailigtas ang anak pero nakabitaw ito sa kanyang pagkakahawak kaya naiwan sa loob ng nasusunog na bahay. Nagtamo naman ang mga lapno sa ilang bahagi ng katawan ng ina ng biktima na kasalukuyang ginagamot sa ospital. Wala ding naisalbang gamit ang pamilyang nasunugan. Ilang security guards sa Davao International Airport ang nagpaabot ng kanilang reklamo sa kinaukulan matapos hindi matanggap ang kanilang mga sahod ng halos 3 buwan na. Ang detalye sa report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Live, Argil. Sara, idinulog nila ito sa Dole 11 dahil halos 3 buwan na umano silang hindi sumusweldo simula Enero ngayong taon. Mula Enero ngayong taon, hindi pa nakatatanggap ng kanilang sahod itong mga security guard ng Davao International Airport sa ilalim ng Priority Security Agency Incorporated Davao. Ang among sweldo 396 lang yapon hantod karon. Almost mga 1 year na mahigit ang katong giingon nila nga motubo pero wala gyapon sir. Ikaduha mag 3 months na karon sir wala gyud mi gina sweldohan nila bising CE wala tanan. Perting pa itagay guys sir oy. Ang ako lang nga paabot nga hatag nga mo sweldo, tayong mga benefits, apel kami nga nagkahiusa nga 13. Maliban daw sa hindi natatanggap na sahod, napag-alaman din na hindi rin umano inihuhulog ng kanilang agency ang kanilang mga kontribusyon sa SSS. Makuha na mo tanan ang mga benepisyo, kay sa SSS na mo mga 1 year nang wala nila gihagbungan sa SSS. Ayon naman sa security agency, hinggil sa SSS remittance. Hindi naman totoo yan. May record tayo lahat. Dagdag pa ng security agency ang sanhiraw kung bakit hindi nila nabibigyan ng sahod ang kanilang security guards. Actually, nakipag-arrange naman sa akin ng CAAP kasi hindi sila bumabayad sa amin. Hopefully, i-release na nila kasi kompleto naman yung aming requirements. Ayon naman sa CAAP Davao, handa na raw itong magbayad para sa January at February na sahod ng mga security guard. Ngunit, kaya lang, part sa mga requirements para bayaran sila sa CAAP is the payment of their mandatory remittances on the part of the agency. Na dapat mabayaran nila ang PhilHealth and SSS. Kaya nananawagan ang CAAP Davao na sundin ng security agency ang requirements upang maproseso ang release ng sahod ng mga apektadong security guard. I-appear me before Dole 11. Kaya parang yun marsettle na siya. Wag din sila musipot. Plastic pa, sige namig kulit sa ilahan. Bayaran na damo sila. Sila ang dili mag-comply. Naipaabot na raw sa Dole Davao State Office ang naturang problema. Nagpapatuloy daw ang ginagawang settlement sa pagitan ng mga sangkot na partido. Sara, umaasa naman ang mga apektadong security guards na agad na mareresolba ang naturang problema dahil nagugutom na raw sila, lalo na ang kanilang mga pamilya. Sara. Okay, maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. It's official! Hindi na lang sa GTV mapapanood ang kapamilya noontime show na It's Showtime, kundi sa GMA. Warm kapuso welcome ang natanggap ng host at ABS-CBN executives bago ang historic contract signing kahapon. Narito ang report. It's official, mga madlang kapuso. Isa na namang historic milestone on Philippine television ang nasaksihan sa pagitan ng Kapuso at Kapamilya Network sa grand contract signing na ginanap kahapon sa mismong bakuran ng GMA. Dahil ang Kapamilya longest-running noontime show na It's Showtime, mapapanood na hindi lang sa GTV, pati na rin sa GMA. Sa hanay ng Kapuso, pumirma sina GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Dumalo rin ang chairman ng GMA Executive Committee na si Joel Marcelo G. Jimenez at iba pang executives. The fact that we are holding this signing here, we don't need to say anything more about
you're being welcome in GMA. There was this feeling of a unique kind of happiness because of the sense of unity, gratitude, and happiness that we all felt when we were together. It is our pleasure. We are very proud, very happy to have it showtime on GMA. Talagang let's expect more and more collaborations between GMA and ABS-CBN kasi ipakita natin sa buong mundo yung galing ng Pilipino. Sa panig naman ng kapamilya, pumirma sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and Chief Executive Officer Carlo Katigbak, Chief Operating Officer Cory V. Vidanes, at Group Chief Financial Officer Ricardo Tan. In our 30 years working in ABS, we have never walked through your doors. And so, thank you for this historic occasion. We have so much gratitude for you all today. Thank you again for welcoming Showtime, this time both on GMA and GTV. Asahan na raw ang isang pangmalakasang fanang halian sa special episode ng kauna-unahang pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA Network sa April 6, kasabay ng unkabogable birthday celebration ni Vice Ganda. At abangan din daw ang pagdiriwang ng noontime show ng kanilang 15th anniversary. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang vintage bomb na nakalagay sa sako ang natagpuan ng isang mangangalakal sa Lipa City, Batangas. Sa bahagi ng niyugang ito na sakop ng Purok 4, Sitio Pugon ng Barangay Balintawak sa Lipa City, natagpuan ng isang residente ang isang vintage bomb na nakalagay sa sako nang kanyang bisitahin ang binabantayang niyugan. Agad daw niya itong dinala sa barangay na itinawag naman sa PNP. Ayon sa pamunuan ng barangay, hindi ito ang unang beses na may nakitang vintage bomb sa kanilang lugar. Nasa kustodiya na ng Batangas Provincial Explosive and K9 Unit ang naturang bomba na tumitimbang ng abot sa 30 kilo. Posible rin daw na mula pa ito sa mga naiwang bakas noong World War I o World War II. Pagulayan at Asido, pinangunahan ang comeback ng Perpetual Junior Altas para ma-extend sa Game 3 ang kanilang laban sa Letran Squires. Perpetual Junior Altas muling nagpamalas ng kanilang galing para talunin ang Letran Squires sa Game 2 sa NCAA Junior Basketball Tournament. Iniwanan ng halos 18 points ang Junior Altas sa unang quarter, ngunit humabol ito bago magtapos ang halftime sa score na 59-50. Sa third quarter, 2 points na lang ang lamang ng Letran Squires. Hanggang sa huling quarter kung saan nagpamalas ng galing sina Amil Asido at JD Pagulayan sa final score na 75-73. Dahil dito, maghaharap sa Game 3 ang defending champion Letran Squires at Perpetual Junior Altas ngayong Sabado. Nakisaya sa mga Dabawenyo si Love, Die, Repeat lead at ultimate star Jeneline Mercado, kasama ang cast ng Asawa ng Asawa Ko na sina Lizelle Lopez at Martin Del Rosario. Namasyal din sila sa isa sa mga atraksyon sa Davao City. Tunghayan sa report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Todo hiyawan ang fans nang bumisita sa Davao City ang cast ng GMA romance drama series na Asawa ng Asawa Ko na sina Lizelle Lopez at Martin Del Rosario. At syempre, ang lead star ng GMA Prime na Love, Die, Repeat at ultimate star Jeneline Mercado. Unang nagpasaya ng fans si Lizelle sa kanyang awitin. To the next level naman ang kilig ng fans kay Martin. At mas nagmingming pa ang entablado sa performance ni ultimate star Jeneline Mercado.
kay mga idol naman ni sila for how many years. So karon ana jud. Labis naman ang pasasalamat ng mga Kapuso Stars sa mainit na pagtanggap sa kanila ng fans. Maraming salamat po mga Dabawenyo sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin dito. Ano sila talaga yung magkakaroon ka ng energy, alive na alive sila, very warm. Pero bago ito, bumisita muna ang Kapuso Stars sa Davao Crocodile Park and Zoo, kung saan nakita nila ng malapitan ang isa sa largest crocodile in captivity sa buong bansa na si Pangil. Walang takot naman na kinarga ni Janeline at Martin ang Burmese python at baby crocodile. Pasok naman sa panlasa ni Kapuso Star Lizelle, ang kakaibang ice cream sa Davao City na crocodile ice cream. Nagpapasalamat naman sila sa mga patuloy na sumusuporta sa kanilang mga programa. Huwag po kayo magsawang sumuporta sa asawa ng asawa ko po, gabi-gabi. Mula sa GMA Regional TV, One Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Egg all you can! Ito ang dumagdag sa kasiyahan sa isang piyesta sa Dumaguete City dahil sa kakaibang banderitas na bida ang mga nilagang itlog. Umabot sa 13 oras ang paghahanda ng mga residente at barangay officials ng Barangay Kadawinonan sa Dumaguete City sa 7,200 na nilagang mga itlog na isinilid sa plastic at ginawang banderita sa gilid ng kalsada na may habang 800 metro. Libreng ipinamimigay sa mga residente, motorista at sa mga taong nakipiesta sa naturang lugar ang mga nilagang itlog. Ayon kay Silverio Magallanes, 51 anyos na negosyante, ito ang pasasalamat niya sa kanilang patron na si Senyor San Jose sa biyayang ibinigay sa kanya sa loob ng 31 taon. Dagdag ng negosyante ng itlog, unang beses niya itong ginawa. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.